Bryle's POV. 10 oras na akong dire-diretso nagmamaneho para hanapin si Karen. 1:00 na ng madaling araw. I also requested the police and hired a private investigator, but I can't just sit and wait. Kumain ba siya? May matutuluyan ba siya? Nasaan siya? Hininto ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagod kong ipinatong ang katawan ko sa driver's seat. Pagod na ako. Walang silbi na tanggihan ng katotohanan iyon. Pagod na ako pero kailangan kong hanapin si Karen. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha sa mata ko. Karen, saan ka nagpunta? Kailangan kita. Hindi ko napansin na nagsisimula ng pumikit ang mga mata ko. Siguro kailangan kong magpahinga ng kaunti. Karen, nasaan ka sinta? Narinig ko nagre-ring ang phone ko. Agad kong iminulat ang mata ko at pilit na kinuha ang phone ko. Private investigator yon. Agad kong sinagot ang tawag. Any reports about my fiancé? Kinakabahan kong tanong. Oo, Ginoo. Sabi niya na nagbibigay ginhawa sa sistema ko. Ngayon, mahahanap ko na siya para sabihin sa kanya na, sorry. Nasaan siya? Tanong ko. Nalaman namin na pumunta siya sa terminal ng bus pagkatapos niyang umalis sa cake house. Nakita namin na sumakay siya ng bus papuntang probinsya nila. Sabi ng private investigator at nagdagdag ng ilang detalye tungkol dito. Agad kong pinuksan ang makina ng sasakyan at pumunta sa pinakamalapit na gasoline station. Nagmamaneho na ako ngayon papunta sa probinsya ni Karen. Nakasuot pa rin ang suit na suot ko kahapon. I don't care how I look, but I need to see Karen this instance. Inabot ako ng halos 4 na oras bago ako nakarating sa isang maliit na baryo. May mga taong nakatingin sa sasakyan na parang first time nilang makakita ng ganitong sasakyan. Inihinto ko ang sasakyan at ibinaba ang bintana para magtanong. Alam mo ba kung saan nakatira ang pamilya Lopez? Tanong ko sa kanila, pero parang hindi nila naiintindihan yung sinabi ko, kaya inulit ko yung tanong. Opo, diretsuhin niyo lang po, katabi ng sari-sari store ang bahay nila. Someone answered and gave me the directions. Sa wakas ay inihinto ko na ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay. Hindi ako makapaniwala na dumaan si Karen sa ganitong buhay. Simple. Bumaba ako ng sasakyan, naglakad ako papunta sa pinto at kumatok ng paulit-ulit. May narinig ako naglalakad papunta sa pinto. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit. Nang biglang bumukas ang pinto, nakita ko si Karen na nakasimpleng damit, isang simpleng sando at shorts. I immediately closed the spaces between us and hugged her, real tight na ayaw ko na siyang umalis. Karina's POV. Nandito ako sa kwarto ko, nakahiga habang nakatulala sa kisame. Ilang oras nang nakalipas noong umalis siya sa bahay. Mabuti na lang at wala ang mga magulang ko nang pumunta siya rito. Di ko akalaing susundan niya ako dito. Sino ba naman ako, hindi ba? Noong nakita ko siya, naisip ko ang saya ko. Nandito siya. Sinundan niya ako. Pero mas nangibabaw sa akin ng baka sinundan ka lang kasi nga may kasunduan kayo. Di ko alam kung totoo ba yung sinabi niya sa akin. Gusto ko nang sumuko. Di bali na nga lang magbayad ako ng habang buhay kaysa makasama siya. Nahihirapan na ako, lalo na't gusto ko siya. Mahal ko siya. Ayoko na. What if bumalik ako, iiwan din niya ako? What if kapag mas mahulog ako sa kanya, di niya ako sasaluhin? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Puro what ifs ang nasa utak ko ngayon. Nararamdaman ko na namang unti-unting tumutulo ang mga luhang tila di nauubos. Narinig ko na lang na may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Agad kong pinahid ang mga luha ko. Anak, kanina ka pa hindi lumalabas ng kwarto mo. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni nanay. Noong bumalik sila ay kinulong ko na ang sarili ko sa loob ng kwarto. Ayokong makita nila ako sa ganitong sitwasyon. Wala po, Nay. Wala nga ba talaga? Pero base sa boses mo meron eh. Sabi niya nang marinig ang basag na boses ko. Anak, kung may problema ka, nandito naman ako, kami ng tatay mo, na handang makinig sa'yo. Malungkot na sabi ng nanay. Tumayo ako mula sa kama at binuksan ang pinto. Nakita ko si nanay at agad kong hinagka ng isang mahigpit na yakap. Yakap na humihingi ng tulong. Tulong mula sa isang ina. Agad niya akong inakay at pinaupo muli sa kama ko, habang sila ay humila ng isang silya at umupo sa harapan ko. Anak, ngayon lang kita nakitang ganito. Pwede mo bang sabihin kay nanay? Makikinig ako. Huwag ka nang umiyak. Naiiyak rin si nanay eh. Parang naiiyak na sabi nito, kasabay ng pagpapatahan sa akin. Di na ako nag-alanganing sabihin sa kanya ang lahat. Mula sa deal, pagpapanggap at sa aking nararamdaman para sa kanya. Iyak lang ako ng iyak sa bisig ng aking ina habang hinahagod nito ang aking likod.
Alam kong mahirap sa'yo mga pinagdadaanan mo ngayon anak, pero pakinggan mo ang puso mo. Pero tandaan na wag lang puro puso, gamitin mo din ang talinong bigay ng Diyos sa'yo. Buksan mo ang pangunawa mo. Pakinggan mo ang dahilan niya. Dahil sa isang love story, di mawawala ang mga problema. Kasi ito ang magpapatatag sa samahan nyo. Itong problema nyo, isang pagsubok pa lang ito na binigay ng Diyos. Kaya wag na wag mong iisiping sumuko. Diba sabi mo mahal mo siya? Ipaglaban mo yon. Baka isang araw, mamahalin ka rin niya pabalik. Sabi ni nanay at pinunasan ang mga luha ko. Mabuti nga't sinundan ka pa rito. Ang layo-layo ng probinsya natin. At isa pa, mabuti nga, yan lang yung problema ninyong dalawa. Yung tatay mo nga hinabol ba ng itak ng lolo mo? Natatawang sabi ni nanay na ikinatawa ko na rin. Ayan, mas maganda ka kapag nakangiti. Malaki ang kumpiyansa kung babalik yun bukas. Tiwala lang anak. Sabi nito at tumangulang ako. Tumayo na rin si nanay at binuksan ang pinto at bago pa siya makalabas ay may sinabi pa siya sa akin. Pero anak, pwede request? Sabi nito, ano po yun ay? Pwede ba namin gamitin ang acting skills namin ng tatay mo sa kasintahan mo? Alam mo namang gusto naming maging artista ng tatay mo. At pakipot konti anak ha, pahirapan mo muna. Minsan lang dumating ang pagkakataong to. Sabi nito at humagikik pa. Pero di rin naman yun masama. Patatawarin na kita Bryl pero bago pa yon, humanda ka muna sa isang sweet revenge. Kusot matang lumabas ako ng kwarto ko. Nakarinig kasi ako ng mga taong tila nagpapanik. Nakarinig din ako ng mga natatarantang boses ng mga tao. Pagkalabas ko, may sunog. Hindi, joke lang. Tinignan ko ang nanay at tatay at ang ibang kapitbahay namin kakahalungkat sa isang gabundok na mga sinaunang damit. Yung tipong sinusuot noong panahon ng Kastila. Tiningnan ko na natataranta silang pumipili at isusukat. Tapos suhubarin na naman, tapos pipili na naman at isusukat. Anong nangyayari dito? Takang tanong ko habang lumalapit sa kanila. Ay anak, naghahanap kami ng costume ng tatay mo. Ha? Costume? Para saan naman? Nagkibit balikat lang ako. Baka may costume party na dadaluhan sila. Bahala sila sa buhay nila. Bagay ba anak? Tanong ng tatay sabay post na itinataas nito ang itak na parang susugod sa laban. Para sa kapayapaan, katarungan at ano nga ang sunod? Sigaw ni tatay tapos tumawa silang lahat maliban sa akin. Pumunta ako sa kusina at gumawa ng kape. Agad din naman akong bumalik sa salas at umupo sa sofa habang tinitingnan sila. Ang sarap ng kape. Saan po ba kayo pupunta't nagko-costume pa kayo? Tanong ko at humigop ng kape. Eto yung susuotin namin pagdating ng nobyo mo. Agad ko namang naibuga ang iniinom ko. Ano? Yan? Gulat na sambit ko. Oo, paano? Magbibihis muna kami. Sabi ni nanay at lumakad papunta sa kwarto nila ni tatay pero inunahan ko na sila't hinarangan sila. Are you out of your minds? Tanong ko. Nakatapa ka lang ng Maynila, naging mahina na ang ulo mo anak. Andito pa sa loob ng skull namin ang utak namin, hindi naman lumabas. Natatawang sambit ni tatay. Nagsasalita pa sana ako nang bigla akong nakarinig ng katok. Oh, buksan mo na yon, baka naobyo mo. Tandaan mo mga sinabi ko sa iyo kahapon ha, kundi kukurutin kita sa singit. Mga amiga, dali at magtago na kayo. Dalhin niyo na ang mga damit, baka makita ng nobyo ng aking anak. Pagbabantat sigaw ni nanay. Ayoko ngang makurot sa singit. Nung bata ako, nagmamarka talaga yung mga kuko niya sa singit ko. Huwag kayong papalit. Nag-aalanganin akong umalis baka magpalit at itutuloy yung planong mag-cosplay ng sinaunang tao sa harap ni Bryl. Kahiya naman. Promise! Sabi nilang dalawa at itinaas pa ang mga kamay na tila nanunumpa. Kaya tumabi na ako at pinuntahan ng pinto. Tiningnan ko muna ang lugar. Nagsitago na yung mga tao kanina. May nagtatago sa ilalim ng mesa, sa kwarto, pero nakasilip sa nakabukas na pinto. Hay, ano nang nangyari dito? Binuksan ko ang pinto't sumalubong sa akin ang mukha ni Bryl. May eyebags man at mukhang di nakatulog magdamag, ang gwapo-gwapo pa rin niya. Halata rin na bagong ligo kasi medyo basa pa ang buhok at halatang halata ang mga muscles na gusto kong hawakan pero nagpipigil lang ako. Pakipot muna Karina, pakipot. I attached my serious face and tiningnan siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Come back, please. Pagmamakaawa nito. Paano kung ayoko? Ayokong umalis sa tabi mo at mamahalin kita ng higit sa buhay ko. I looked into his eyes and saw different kinds of emotions. Guilt,
Sadness, loneliness, he's also tired, and I can see. Love? I'm sorry. I was just frustrated about things that hindi mo ba muna ako papapasukin? Medyo nakaka-intimidate dito, lalo na't maraming tawang nanonood sa atin. Sabi nito. Tiningnan ko naman ang paligid at nanlaki ang mga mata ko. Halos lahat ng tao ng baryo ay nasa harap ng bahay namin. Halos lahat ay may mga babaeng kinikilig at mga lalaking nagsiselos. Sige, pumasok ka na. Sabi ko't binuksan ng maigi ang pinto. Tahimik na tinungo namin ang sala. Umupo na ako sa sofa at agad naman siyang sumunod na umupo sa tabi ko. Look, please, Di niya natapos ang sasabihin nang biglang lumabas ang mga cosplayer ng sinaunang damit mula sa kwarto ni nanay at tatay. Oh, aking anak, may bisita ka palang isang makisig na binata. Sino ba yan at ipakilala mo sa amin? Sabi ni nanay na tila siya ay isang senyora noong unang panahon. Napatampal na lang ako sa noo ko. Diyos ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa mga magulang ko? Lumapit sa akin lalo si Bryle at bubulong sana nang itinaas ni tatay ang itak. Ikaw binata, wag na wag kang gagawa ng hindi kaaya-aya dito sa pamamahay na to. Ikaw ba ang kasintahan ng aking unika iha? Nakakatakot na tanong ni tatay. Tiningnan ko naman si Bryle. Napalunok siya at sunod-sunod na tumango. Sagot! Sigaw ni tatay. Opo. Nauutal na sagot ni Bryle dahil sa sobrang nerbiyos. Anak, ipakilala mo naman itong binatang ito. Hindi natin hawak ang oras, anak. Mahinhin na sabi ng nanay. Si Bryle po, fiancé ko. Bored na sinabi ko. Ayoko nga sakyan ng trip nila. Ano? Di man lang naman hikan? Walang respeto. Galit na sabi ni tatay pero halatang acting. Ito namang katabi ko, parang kitikiti sa sobrang nerbiyos. Sir, I have plans to meet you and invite you to our wedding. He nervously said. Si tatay naman ay tila nakaisip ng plano. Bago mapasa kamay mo ang anak ko, marami kang pagdadaanan. Susubukin kita at kapag nagawa mo lahat, iyon na ang aking anak. Seryosong sabi ni tatay. Kinabahan naman itong katabi ko. Halina't sumibak ka ng kahoy sa likod ng bahay. Mag-igib ka din ng tubig para may ipampaligo ang aking anak. Sabi nito at tumayo. Agad namang tumayo si Bryle at tila determinadong ipakita sa tatay na kaya niya. Pero bago pa siya umalis ay nagnakaw muna ng halik at binulungan ako. I'll prove to you that I'll do everything for you. Tapos sumunod na kay tatay. Nang mawala sila sa aming paningin ay nilapitan ko si nanay. Ano na naman ba yun, Nay? Sabi ko. Ba't yung pagsisibakin ng kahoy yung tao? Anak mayaman yun eh. Tapos wala naman tayong kahoy dito. Sabi ko. Sabi nito at lumakad papunta sa likod ng bahay para makiusyoso. At ano? Pag-iigibin nyo ng tubig? May gripo naman tayo ah. Tapos saan siya mag-iigib? Wala naman tayong poso. Sabi ko naman. Doon daw siya mag-iigib sa kapitbahay. Huwag kang mag-alala. Crush yata ng anak ni Pasing ang nobyo mo't. Pinayagang doon mag-igib. Ay anak, kung di lang ako kasal sa tatay mo, agawin ko ang nobyo mo. Ay nako, kaswerte mong bata ka. Kinikilig na sabi ni nanay. Pati nanay ko may crush kay Bryle? Bahala ka na nanay. Patatawarin ko na nga yung tao eh. Akmang lalapitan ko sina tatay at Bryle nang makaramdam ako ng sakit sa singit ko. Aray nanay, masakit! Daing ko, kinurot lang naman ako ng nanay ko. Pakipot muna, ano ka ba?